tunay na kahit sino manalangin at nababanggit yung aming mga aking pangalan, ako po'y natutuwa sa ating Panginoon. Salamat po sa kung sa bawat isa. Kay Sister Selena, alam niyo po minsan relate ako diyan sa ganyang sitwasyon na kung saan ay yung mga ganyang 'pag umaalis ang amo ay yung po baga binibigyan ka talaga ni Lord ng kapahingahan. Ano po, yung meron kang sapat na pahinga, tapos, bagamat ginagampanan mo nga po yung tungkulin mo ng may katapatan, ay andun nga po na talagang, kumbaga'y kumbaga'y nung mga lately na nga po nung ako'y nasa Hong Kong 'pag ganyang may nasa umaalis din po out of town yung aking mga employer, ay gano'n din naman binibilin, "O, alam mo na naman yung tungkulin mo dapat gawin." Kaya ayun, salamat. Ang maganda lang sa atin ngayon saka ating mga kapatid ay yung ganitong magkakaroon ng sapat na oras para makapakinig ng salita ng Diyos. Nung una hindi pa naman ako Christian kaya pagka ano ay kumbaga nakikinig lang ng mga worship song at wala pa nung ganitong mga online. Isang pagkakataon, isang bless sa ating mga kapatid na meron po tayong ganitong mga online platform na nadadagdagan at tayo po ay kumbaga yung ating spiritual well-being ay talagang nag-i-increase. Ano po, pinatuturuan tayo ng Panginoon at nagkakaroon tayo ng fellowship na ganito. Ito po yung isang advantage sa ngayon sa kapanahunan compare nung unang panahon doon. Noong ako'y nasa Hong Kong na, ay andun nga po na tuwing Sunday lang ang amin at pag weekdays lang, ayun worship song lang pinakikinggan, walang mga preaching. Pero dito, malaki ng advantage dahil nga po sa ating social media. Ano po, so ayan. Purihin po ating Panginoon. Ayan, thank you po Sister Mel sa prayer at ating pong pag-aaralan po ngayon ay dumako na po tayo sa ating topic for tonight. Sa araw na ito, ito po yung kukunin natin sa aklat ng Mateo chapter 22, verse 15 hanggang verse 22. Sabi po dito ay yung pagbabayad ng buwis. Atin munang basahin, sabi po sa verse 15, umalis sa mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo tapat at tinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin sa mga tao. Wala kayong pinanginginian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo ang sa Cesar, at sa Diyos, ang sa Diyos. Namangha sila na marinig ito at sila'y umalis. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita. Gaya nga po ng panalangin na aming kapatid, hayaan mo nga po banal na Espiritu ay ikaw maghari sa po aming kalagitnaan sa aming platform na ito. Nasa iba't iba kaming lugar, pero alam namin na ikaw ang Diyos na nasa bawat lugar din po namin, Panginoon. Salamat sa aming pong salita na mapagninilayan. At ito nga po, O Diyos, ay magbigay ng kapurihan, kadakilaan, at sa aming pamamahinga ngayong gabi dito sa Pilipinas, ito po ay maging sangkap upang ang iyong pag-ingat at proteksyon ay yung tunay na kapahingahan ay maranasan po namin. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Banggitin ko lamang po at kung ang mga bagay na kung sa'yo naayon sa iyong naisin at kalooban. Lord, salamat sa aming mga kapatid. Andito po kami na portion participant na nasa loob. Bless mo po ang bawat kababaihan na sa kanilang kinalalagyan, sa kanilang tahanan na andun po sila, Panginoon. Salamat, salamat po. Ang gawain ito para sa iyo, kaya ito po ay aming pinupulit. Dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, dito po sa ating pag-aaralan, kung titingnan po natin, meron po tayong background na makikita dito. Ito po mga pariseyong ito, ito po yung sinabi, sabi nga po dito yung mga pariseyong binanggit dito sa verse 15, ay andun nga po, sila po ay mga religious group na kung saan ay dati, yung oppose nila, yung mga kung saan ay yung mga Roman na kung saan kasama nila nung unang panahon, nung panahong iyon. At andun nga po itong si Herodias o yung mga
kumbaga parang political party ni Herodes na kung sila po ay naandun yung kanilang itinatag noong panahon yun sa lugar po ng Roma. At dito po, normally, ang itong grupong ito ng mga Pariseo at ito pong mga Herodians na ito o religious group ng political party ni Herodes, sila po ay dati ay sabi nga po ay bitter enemies, magkaaway po sila. Pero noong sila po ay they were united against Jesus, bagamat sila po ay magkasalungat, hindi sila magkakampi, pero dahil kay Jesus na gusto nilang parehong i-oppose, nagkaisa yung kanilang puso't damdamin. Andun nga po na kung saan sila iisang damdamin na gusto nila na kung saan ay masilo ang ating Panginoong Hesus dahil sa pagtuturo nga po dahil siguro ating Panginoong Hesus na andun na lagi sila ang natatamaan. Kaya dito meron silang kimkim na galit, meron silang ibang motibo. Kaya nga po sabi dito, dahil nagkaisa po sila dati, magkagalit sila sa itong grupo, ito ng Pariseo at mga Herodians political party, ay dahil naandun nga po si Jesus ay nagtuturo ng mga katotohanan ng mga salita, sila po ay nagkaisa. Iniisip po nila na sila po ay magkakaroon ng mga plano to come together para magkakaisa pa sila na kung saan ay magre-represent sila na kung saan ay para po yung kung saan Jesus avoid paying Roman taxes para hindi po makapagbayad ang mga Romano ng kanilang kumbaga mga tax nila, po. At dito makita po natin kung papayag nga po si Jesus na kung sa tamang magbayad ng taxes kay Caesar, the Pharisees would say he was opposed to God. Dahil sabi nga po, nung tanungin nga po ang ating Panginoong Hesus dito na kung saan ay dito malinaw na pagtatanong ng ating ng mga tao dito sa kanya na kung saan ay sinabi niya ay ano po ang palagay ninyo na ayon ba sa kautusan na bumis kay Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Ano po? Kaya dito po makita po dito na kung saan ay Jesus agreed that it was right to pay taxes to Caesar. The Pharisees would say, kung sasabihin ni Jesus na tamang magbayad ng taxes para kay Cesar, ay magsasabihin naman nila, i-oppose naman nila, sabihin nila, ay di, kumbaga iisipin ng mga Pariseo, hindi ba, hindi yan sa Diyos, sabing gano'n kasi yan itao. Pero kung sasabihin naman nila na kung saan ay the only king they should recognize ay ang dahil nga po ang kanilang nare-recognize nga pong hari nung panahon yun ay si Herodes nga lang po. Ano po? At dahil nga po ang mga unti-unti na nga po, marami na nga po ng panahon yun na ating Panginoong Hesus ay nai-encourage, marami na sumusuporta sa kanya dahil sa kanyang mga himala. At dito nga po makikita nila, mayroon na silang inggit. Kaya dito po, gumagawa sila ng kapamaraanan para ang ating Panginoong Hesus ay masilo nila. Kaya nga po dito, kaya sila nagkaisa na dati hindi magkakampi, magkagalit, pero dahil kay Jesus sila naging magkakampi. Kaya dito po sinabi dito ng ating Panginoon na kung saan ay pinakita nito daw na kung saan ay sabi po dito ay if Jesus said to taxes should be paid, the Herodians would hand him over to Herod as charge of rebellion. In this case, the Pharisee will not motivate it by love of God's laws. Kumbagay na andun na kung saan ay hindi sinusunod yung batas ng ating Panginoon. Samantala ang Herodians na hindi minomotivate naman by love of Roman justice. So, ang tinitingnan naman ng mga Herodians ay yung hustisya ng mga Romano. At kaya sabi nga po dito, Jesus answer opposed the evil motives and embarrass them. Sabi nga po, pareho silang napahiya. Dahil sinabi nga po ng ating Panginoon dito, ano sa palagay ninyo? Na ayon ba sa kautusan na bumibis kay Cesar o hindi? Ngunit sinabatid ni Jesus ang kanilang masamang layon dahil wala nga pong naliliyam sa ating Panginoong Jesus at siya nga po ay Diyos. Kaya sinabi niyang kung mga mapag-imbabaw, bakit ninyo ako gustong ibig ninyong siluin? So dito po makita po natin yung boldness ng ating Panginoon. Kaya nga po yung mga Saduceo, yung mga gumagawa, yung nagpapahayag o yung pinakampari nung unang panahon, ay ando kaya siya galit na galit dahil sa boldness at tapang ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus na yun naman ang katotohanan na nagkung saan
ay sila mismo ang pinatatamaan dahil alam ng ating Panginoon kung anong ginagawa nila na gusto lang sa mga pagtuturo, sa mga bulos ni Moises, pero hindi naman nakikita sa kanila ang tunay na pagsunod sa kalooban at sa utos ng ating Panginoon. Sila po ay mga pakita, sabi nga po dito ng ating Panginoon ay sabi nga po ng ating Panginoon, mapagpaimbabaw. Ano po? Sabi nga po, mapagpaimbabaw ang tawag sa atin ng ating Panginoon sa kapanahunan. Siguro sa atin yung mga kapanahunan na kung sa ngayon natin, yung po siguro yung mga plastic o sasabihin natin sa mga word reward, sa makamundong salita, ay sila yung mga taong mga plastic na kung sa'yo makikita natin sa kapanahunan. Kaya nakita po natin kung gaano yung katapang na ating Panginoong Jesus. Kaya pagpapakita po rin po sa atin na tayo po ay wag tayong maging kumbaga kahit mga kababaihan tayo, ay yung maging matapang din po tayo sa pagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos na kung sa'y alam natin na yun ang totoo. Huwag natin ikahiya na kung saan ito po isang bagay na kung sa'y binibigay sa atin ng Panginoon ng wisdom and understanding, knowledge, kumbaga paano natin nauunawaan yung salitang ating pinag-aaralan, pinagninilayan, at yung pumapasok nga po yung wisdom para andun nga po na kung saan mai-apply natin yung ating mga itinuturo at nauunawaan sa kanyang salita. Bilang mga kananayan sa kapanahunan, na kung saan ay talagang tayo po ay maging masigasig sa ating mga pinag-aaralan, masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, huwag tayong matakot, huwag tayong na kung saan ay mag-alinlangan, kasi nga po, yun ay ganun ang binigay sa atin ng ating Panginoon sa kapanahunan. Kaya sabi nga po din dito, Jesus answered, exposed their evil motives and embarrassed them both. Parehong napahiya ang itong mga Herodians party at maging itong mga Saduceo. At dito po makita po natin, dito nga po yung sabi nga po na ano sa palagay ninyo, verse 17, na ayon ba sa kautusan ng bumbis kay Cesar o hindi? Kaya sabi ng ating Pino, dito po ay mga Hudyo were required to pay kahit naman po sa panahon ngayon. Noong panahon yon, nag-require na talaga ang magbayad ng buwis. Tayo nga ngayon, yung VAT natin dito sa Pilipinas, kahit anong bilhin natin, talaga buwis natin yung mga kapatid. Konting pagbili mo sa grocery, di ba, may VAT. Ayun po yung ating buwis na po natin yung sa ating mga binibili. Kaya tayo po ay hindi natin sasabihin. Kaya nga po, yung mga mga politikong yan na kung saan ay na-expose. Pera din po natin yung ginagastos nila. Dahil bakit? Ay tayo mamamayan ng Pilipinas, ay tayo po ang ating mga bilihin, lahat may taxes, lahat may VAT. Kaya yung dapat isipin po natin na kahit po sabihin natin na kung sa bukod sa tayo talaga nagbabayad po tayo ng ating annual tax, kung tayo may hanap buhay, ay yung ating mga binibili sa araw-araw, ay meron na tayong taxes doon. May contribution na po tayo sa gobyerno. Dapat maunawaan po natin yun. Kaya nga dito po, sabi nga po dito, the Jews were required to pay taxes to support Roman government. At andun nga po, ang mga Hudyo nga po ay talagang kailangan sa kanila ay magbayad ng taxes para nga po sa suporta sa gobyerno. Kagaya na naman natin ngayon nga, yung sinasabi ko, they hated this taxation because of the money went already to Caesar treasury. Kaya nga po itong mga Romans ay kumbaga bagamat nagbabayad sila po ng taxes nung panahon yun, ay alam nila na yun namang taxes na binabayad na nila ay napapapunta po sa kaba ng yaman ni Cesar. At there were some of it went to support pagan temples. At yung iba, kaya sila po yung nagagalit, ay sinusuportahan yung mga templo o simbahan ng mga pagans. Kaya po sila ay ando na kung saan ay yung ibang Hudyo na talagang required na magbayad ng kanilang taxes ay sila o sa loob nila ay alam nila na napupunta po yun sa kabangyaman ni Cesar, at yung iba ay dahil Cesar nga po ay isang pagan ay doon napupunta sa simbahan ng mga pagans. Sabi ng pagan temples, and sabi nga po yung lifestyle ng Roman aristocracy, yung mga style ng mga Roman noon na kung sa si Cesar image, kung saan ay kaya nga yung kanilang pera na may pangalan mukha ni Cesar ay andun nga po na kung saan nagpapaalala sa kanila na kung saan ay ang Israel ay talagang under ng Rome nung panahong iyon.
subjection to Rome sila. Kaya nga po yung mga, kumbaga ito sinasabi nga pong ito, kaya sila po ay ando na, nagbabayad sila ng kanilang taxes, pero sa kalooban nila, alam nila, hindi against sila. Dahil alam nila kung saan napupunta yung kanilang taxes. Kay Cesar na, sa kabayaman ni Cesar, at sa mga pagan temple na pupunta yung mga pangailangan ng mga simbahan ng mga temple noon. Kaya nga dito po makita po natin na kung saan ay para maiwasan, sabi po dito sa verse 21, sabi po dito, sa Cesar po tungkol nila, at sabi, kanino rawan ang pangalan nakatala dito? Tanong ni Jesus sa verse 20. At sa verse 21, sa Cesar po tungkol nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo ang sa Cesar at ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At dito po pinakita dito ng ating Panginoong Jesus na kung saan ay para hindi po siya matrap ng ating Jesus avoided this trap by showing that we have to dual citizenship. Dito pinakita ng ating Panginoon sa mga tumutilig sa kanya. Ito nga po yung mga Sadduceo at itong mga Herodians sa party o yung Herodians pa na kung saan ay yung mga disipulo ni Herodes ng panahon yon. Sabi nga po dito ay pinakikita na kung saan ay ayaw ng ating, kaya nga sinasala na ng ating Panginoon na kung saan ay lumawak pa yung usapin yon. Kaya sabi nga po, Jesus avoided this trap by showing that we have dual citizenship. Makikita po ang pagpapakita dito, ibig sabihin po dito, ay wag na tayo makipagtalo pa. Kasi sabi nga po natin, ng ating Panginoon, ibig niya sabihin dito, para po yung sinasabi dito sa unang Pedro chapter 2 verse 17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid ni kay Kristo, mamuhay kayong may takot sa Diyos at igalang yung paggalang sa emperador. At andito po, kaya po si Jesus ay yun na lang, pinakita niya yung respeto at paggalang po sa mga namumuno ng ating bansa. Dahil biblically, ito po ay biblical, kung mababasa po natin sa Roman 13, ay ito po ay isang bagay na kung saan ay yung respeto at paggalang natin sa mga nanunungkulan. Bagamat ngayon nga kasi, naging rampat na nga po yung kanilang nabisto na nga po yung mga kurakot sa ating bansa, pero biblically, ay meron po sayang, sabi nga po dito sa Roman 13, ayan, bawat tao ipasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang pamahalang tumiiral ay itinagtatag ng Diyos. So, ang Diyos pa rin po natin ang nagtatag, nagluklok sa kanila, ay bagamat makita po natin sa kapanahunan dito sa ating bansa, ay sila po ay umabuso sa kanilang panunungkulan. Pero biblically ay andun pa rin ang sinabi ng ating Panginoon dito. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, para ma-avoid yung trap na ito na nagpapakita na kung saan ay para hindi na sila makipagtalo, ay para ipakita na kung saan ito yung paggalang. Sabi nga po dito, paggalang, igalang ninyo lahat ng tao, mahalin ang mga kapatid ni Kristo, mamuhay kayong may takot sa Diyos at paggalang sa emperador. Ibig sabihin ng emperador, mga namumuno sa atin. Kaya nga po 'di ba, dito sa ating bansa kahit nga po yung mga traffic enforcer, 'pag ikaw mga traffic enforcer at ikaw ay nakipagtalo, ikaw po ay aakusahan dahil may batas po doon na hindi ka dapat lumaban o makipagtalo sa mga kung saan ay may tungkulang may ginagawa, nagseserbisyo sa lipunan. Kaya ikaw din po ay maaakusahan. Kaya yung respeto at paggalang bilang tayo po ay mga mamamayan ng ating Panginoon, ayun po yung paggalang na dapat meron din po tayo. Ano po? Sabi nga po dito, our citizenship in the nation requires that we pay money for the services and benefits we receive, di ba? Bilang isang mamamayan ng ating pamayanan, andun nga po na tayo binabayaran sa ating paglilingkod at ang benepisyo na kung saan natatanggap po natin. Pero dito, sabi nga po dito, our citizenship in the kingdom heaven, gayon din po, ang ating pagiging mamamayan sa kaharian ng Diyos ay nagre-require din po na we need to pledge to God o dapat po tayo na kung saan magkaroon po tayo ng yung pangako ay yung ating unang tungkulin ay yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon, obedience and commitment sa kanyang mga iniuutos sa atin. Yung requirement sa atin ng ating Panginoon na tayo bilang mamamayan sa langit, andito pa tayo sa lupa, sumunod din po tayo sa kung anong batas dito sa lupa. Dahil nga po tayo namumuhay na sa salita ng Diyos, atin pong babalansihin
ang ating pagiging isang dual citizenship po natin, yung dalawa nating kumbaga yung kung saan tayo ay citizenship dito sa lupa, pero citizenship din po tayo sa langit. At ang gusto ng ating Panginoon dito sa tema na ito, magkaroon po tayo ng commitment sa kanyang mga iniuutos at magkaroon po tayo ng pagsunod. Kaya nga po, dito po ay hindi na po hindi na kumbaga yung wisdom nakita natin dito sa ating Panginoong Hesus, hindi na sila nakakapagtalo. Kumbaga andun na lang yung kanyang sa talinhagang salita ay sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga ibayad ninyo ang kay Cesar at ibayad ninyo ang para sa Panginoon. Kaya ibang siyang talinhaga na ibig sabihin yung pagsunod sa naisin sumusunod tayo sa tuntunin ng ating pamayanan, pero higit sa lahat yung pagsunod sa utos, yung be obedient, kasi sabi nga po dito, our citizenship in the kingdom of heaven is requires that we pledge to God our primary obedience and commitment ay ito po ang bilang isang mga anak ng Diyos, ang unang layunin at ang gusto ng ating Panginoon ay yung pagsunod sa kanyang mga utos at yung commitment natin sa kanya. Ano po yung mga tungkulin natin para sa kanya. At yun ang gusto ng ating Panginoon, na kung saan ay pinakita dito sa pinag-usapan natin ito, na kung saan dito nga po sa aklat ng Mateo, pinakita na kung saan ay yung ating patuloy na pagsunod sa layunin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Habang andito pa po tayo sa mundong ito na ating ginagalawan, magkaroon po tayo ng total submission, commitment, at pagsunod sa ating Panginoon. Ano po? Kaya nga sabi mo dito, kaya nga sabi ng mga dahil sa karunungan yun, pinakita ng ating Panginoon sa mga Saduceo at sa mga Herodians na ito, namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. So, hindi na nila sila nakipagtalo dahil nakita nila yung power at wisdom ni Lord. At yun po ang dapat po nating makamit din po, mga kapatid, mga kababaihan, bilang isang kung saan ay nag-aaral ng salita at nagninilay ng kanyang salita. Patuloy po natin yung wisdom na nagmumula sa ating Panginoon ay hingin lagi niya natin sa kanya. Kasi may mga pagkakataon talagang andiyan naman ang banal na espiritu, kasi minsan may pagkakataon na talagang magugulat ka na lang na kung saan totally talaga nagko-commit. Andun natin yung submission sa ating Panginoon. Yung sa tulong ng habag ng Panginoon, ng Holy Spirit, makikita na latang natin na yung mga lumalabas sa ating bibig ay tunay na miski tayo ay magugulat din. Bakit ka ba nasabi yun? Gaya halimbawa po ako merong unang na kung saan ay meron po akong OBS o yung pong outreach Bible study, bagong kaluluwa. Noon sa akin pong yung last nag-Bible study po ako sa kanya bago pa lang. Sabi niya, tita pa ang tawag niya sa akin. Tita, ako habang siya po ako nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi niya, tita, bakit ang iyong mga sinasabi parang alam mo ang mga nangyayari sa buhay ko. Which is wala naman akong kaalam-alam kung anong nangyayari sa kanya ng mga lately sa buhay niya. Kasi yung mga sinasabi mo, nangyari sa akin ng linggong ito, bakit parang alam na alam mo. So, yung mga, hindi ko alam yun. Pero siya yung nagsabibigyan nagsabi dahil sa ako nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay nakukuha niya. Sabi ko, sis, ano yan? Nangungusap sa iyong Panginoon. Buhay na buhay ang Diyos sa iyo na kung saan ay dapat ko ano yung dapat gawin. Hindi ko alam, hindi ko ang istorya mo sa buhay mo, kaya nasasabi mo gano'n na bakit ko alam, pero hindi ko alam. Yung pong gano'ng mga bagay, na kung saan ay minsan gagamitin tayo ng ating Panginoon boldly, hindi natin alam na meron palang ginagamit na pala tayo ng ating Diyos, na kung saan napupukal ang ating damdamin ng ating mga kapwa. Ano po? Gaya nga po nung madalas na nagaganap po sa ating platform, na kung sa pag yun nagpapatotoo o nagbibigay ng insight, makikita po natin na sabihin ng ating mga nagpa-insight, ay bakit tamang-tama sa akin po yung mensahe nun. Doon po natin makikita na nangungusap po sa atin ng Panginoon, na hindi niya lagi niya tayong sinasamahan. Kaya sa ganitong pagkakataon, ano po, nakita nga po natin, sabi nga po na namangha sila ng marinig nito at sila'y umalis. So, minsan ganun na po, na kung saan ay tayo gagamitin ng Panginoon na hindi natin naunawaan na nagsasalita tayo. Kumbaga sa pagsasalita natin, meron na po pala, nangungusap na pala ang Panginoon doon sa ating kausap. Nagagamit lang ang ating mga labi
ating mga bibig na kung sa vessel ni Lord para mangusap sa kapwa natin. Kaya ayun po, gawin po natin 'to na kung saan ay hingin po lagi natin yung wisdom na yun na kung sa para binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano, sabi nga po dito ay yung, itong halimbawang ito ng ating Panginoon, andun yung kanyang boldness, eh, nakita nga po natin ano. Kaya nga galit sa kanya yung mga Saduceo at Pariseo, eh. "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyong siluin bakit ibig ninyo akong siluin?" 'Di ba sabi nga, "Akin na ang salaping pambuwis." Nga at ay binigyan daw nga po siya ng 1 denaryo. Alam po nung panahon yun, 1 denaryo ay sweldo na sa maghapon, 'di po baga, ng isang manggagawa. Kung mababasa po natin, yun isa buong maghapon na. Magkano na po yung mag-a-add sa atin dito, sa atin dito sa malayong probinsya, mga 400. Yung iba naman ay kulang-kulang na 600 sa Parteng Maynila, yung per day, yan po. Ay dito po, ay makita po natin yung denaryong yun na sinasabi dito ay isa ng wages na po yun ng isang manggagawa nung panahon yun. Makikita po natin yung mga tinawag ng Panginoon, kung atin po natatandaan sa Biblia, may tinawag na manggagawa ang isang may-ari ng isang, kumbaga tumawag ang isang may-ari ng pagawaan na kung saan mula sa umaga sa tanghali, sa maghapon ay 1 denaryo binayad niya. So yun po yan noon, nasa panahon natin. So ito po isang malaking halaga na kung saan ipinahahalagan po natin dapat lagi ang ating mga kung saan ay yung pagsunod sa naisin, commitment ng ating Panginoon sa buhay po natin, na ating naririnig. Lagi po tayo magkaroon mga kapatid, mga kananayan, mga kababaihan, ng yung po bagang bukas lagi ang mata at tenga ng ating espiritu para lagi nating makita at marinig ang tinig ng ating Panginoon. Sa ngayon, yun ang magiging dahilan, magiging source natin para tayo ay patuloy na magamit ng ating Panginoon. Wala lang po tayo magiging instrumento dito kundi ang manalangit, magbasa, mag-meditate ng salita ng ating Panginoon. Ayan, kagaya nga po ng ating kapatid natin, Sister Selina, ano, binigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoon na talagang makapahinga, physical, at makapagnilay ng kanyang salita at makapanalangin sa ating Panginoon. So, this is a grace. Ano po, grace po yun ng Panginoon sa ating mga kapatid na kung saan ay nagkukumit sa ating Panginoon. Kumbaga yun yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Akala natin parang walang ginagawa ang ating Panginoon, pero yun po, may ginagawa. Laging may ginagawa si God sa mga buhay po natin. Kaya yun po, huwag po tayong bibitaw, lagi tayong maging mainit, lalo pa nating hangarin na magkaroon tayo ng karunungan. Isa lang po ang ating magiging dyan, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang makinig, ang meditate at ang manalangin. Isa po yun, isang bagay, mga bagay na kung saan gusto ng ating Panginoon para tayo magkaroon ng commitment at yung ating obedience sa kanyang salita. Yun po ang mahalaga na kung saan gusto niya para sa bawat anak na tinawag niya. Ayun po mga kapatid, tayo po ay may dual citizenship pa ngayon. O kaya, yung iba sinasabi pag senior na, ay triple citizenship, ano po. Pero yung po dito lang sa mundo, alalahanin natin, tayo po ay mamamayan ng kalangitan na kung saan ang ating requirement po na ating Panginoon, commitment, obedience, and submission sa ating Panginoon. Purihin po si Yahweh, tayo manalangin. Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin, dinadakila. Pinasasalamatan ang buhay ng iyong mga anak, ng mga kananayang ito na ando na kung saan hindi po sila nagsasawa na tuwing araw ng Lunes, Panginoon, at oras na ito na dapat na mamahinga na, pero andito pa rin po kami nagkakatipon-tipon, nagkakasama-sama. Dahil sa iyo, Panginoon, kami nga po ay tunay na Diyos na nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit meron kaming gawain ganito. Kaya salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay po ng aking kapatid na Sister Ann, Sister Medj, Ate Billie Jean, si Sister Kelly Ann, Sister Selina, Sister Ludi, si Cristita, Panginoon, maging sa buhay po ni Sister Alma, aming kapatid Sister Beverly, at maging kay Ate Joy, Robilin, Hirani, and Sister Andrea at Glyza. Lord, bless each and every one of us. Sa bawat isang narito, ang biyaya at pagpapala, ilaalam namin na lagi nakalaan mula sa iyo.
Laging buksan mo ang durungawan ng langit sa pangangailangan ng iyong mga anak. Ang mga nanay at kababaihang ito na andun lagi na mayroong pananabik para sa iyo. Kaya salamat, ang biyaya at pagpapalay lagi nakaabang sa aming Panginoon. At ikaw naman yung Diyos na generous God, na hindi ka madamot para magbigay ng biyaya at pagpapala, pag-iingat sa iyong mga anak. And thank you for the wisdom and knowledge, Panginoon, na lagi naming hangad, O God, in the name of Jesus. Lord, salamat, salamat po. Sa iyo lamang po ang kapurihan, pagdakila at kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you po, Ate Meds. Back to you po.